Magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Ibibigay daw ngayong araw po, dyan po sa Committee on Justice, ang bloodbath na sinasabi po ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Ngayong araw po ay babalik itong session, o pagdinig po, mga kabida, ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, po. At nakatakdang magsalita po, okay? At tumistigo yung kanilang hong star witness ngayon. Ito hong si Ramil Madriaga po, mga kabida. Kaya may gana hong sabihin po, ni Congressman Terry Ridon po, mga kabida, na itong araw na ito ay araw ng mga resibo, araw ng mga ebidensya, at araw daw ng katotohanan daw, mga kabida. Dito pa lang, may bias na po, Kasi lahat ng sasabihin ng mga testigo ngayon, dyan po sa House Committee on Justice, pawang katotohanan po, mga kabida, at walang kasinungalingan. Ayan. Kasi araw ng katotohanan daw Araw ng resibo, at saka araw ng ebidensya po, sabi po ni Congressman Terry Ridon po, Okay, ito, babasahin ko lang po, itong article po, mga kabida, ng Batas PH, Sabi po dito, bloodbath ibibigay kay VP Duterte sa impeachment hearing. Ayan. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said that the camp of Vice President Sara Duterte can no longer restrain the truth as the House Committee on Justice is set to conduct an impeachment hearing on Tuesday, April 14. In a statement, Ridon noted that the panel is prepared to deliver the bloodbath earlier mentioned by the Vice President. Ito yung sinabi po ni Ridon po, mga kabida, po. We will bring a bloodbath to the Vice President tomorrow. They can no longer restrain the truth. Hindi na mapipigilan yung paglabas ng katotohanan, he said. So yun po, mga kabida. Araw ng resibo, araw ng mga ebidensya, at araw ng katotohanan ngayong araw po dyan sa House Committee on Justice po, mga kabida. Dyan pa lang, wala na. Prejudge na po, mga kabida, yung reklamo po, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Ever since naman okay, nag-umpisa po itong impeachment proceedings po, mga kabida, since last year pa po Wala na, prejudge na po yung kanyang reklamo po, o reklamo laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kaya ayaw hong pumunta dyan si Sara kasi po, alam po niya na kahit anong sasabihin po ni Sara Duterte, okay, kahit na magsabi po ng totoo, si Sara Duterte dyan, mga kabida, ay hindi ho maniniwala ito hong mga kongresista. Okay? Nasa stage pa po ng determination of probable cause yung level po ng pagdinig dyan po sa House Committee on Justice, mga kabida. Pero pawang katotohanan na po yung mga maririnig natin dyan po sa House Committee on Justice. Kasi dinideklara na po na ngayong araw po ay araw ng katotohanan. So lahat ng mga testigo po nila, mga kabida, katulad na lang po ni Ramil Madriaga, kahit anong sabihin po ni Madriaga po, mga kabida, pawang katotohanan yun para sa kanila, mga kabida. So what's the use of attending, okay, sa part po ni Sara Duterte dyan mismo sa Committee on Justice ngayon, mga kabida. Kasi mas pinakikinggan po nila, mga kabida, kung ano po ang mga allegation against the Vice President. Alright? Look at what happened to the explanation of Commission on Audit. Tingnan nyo. Sinabi na po ng Commission on Audit na walang problema dun ho sa confidential funds against the Vice President. Okay? Anong nangyari po, Hindi po nila pinaniniwalaan po, mga kabida, yung findings po ng Commission on Audit. Alright? Kahit na po meron na pong unqualified opinion po, mga kabida. Alright? In favor po kay Sara Duterte,
patuloy pa rin nilang iniimbestigahan yung confidential funds. Okay? Yung kanilang bibig po ay panay confidential funds, ano, mga kabida. See? Para bang sila na mismo yung gumanap, ano, bilang mga auditor po, ano, sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Okay? Kaya nasabi po ni VP Sara na bias po sila. Kasi sa lahat ng mga confidential funds, ano, mga kabida, okay, sa kanya lang po nakatutok ang House Committee on Justice o ang House of Representatives po, ano, mga kabida. Ang dami hong mga tanggapan dyan na may mga confidential funds eh. Pero sa kanya lang po, sa Office of the Vice President lang po nakatutok po, mga kabida, ang House of Representatives. Anong ibig sabihin po? Target talaga nila, ano, ang Office of the Vice President, ano, mga kabida. Wala ho silang pakialam sa ibang mga departamento po na mayroon pong mga confidential funds, ano, na mas malaki pa po sa confidential funds po, ano, ng Office of the Vice President, mga kabida. Okay? So, itong ginagawang Committee on Justice impeachment proceedings, mga kabida, sa tingin po ng kampo po ni Sara Duterte, muro-muro na lang po yan. Okay? Kahit na sinasabi po nilang, kasalanan naman po ni Sara Duterte, bakit ayaw ko niyang umattend eh. Binibigyan na po siya ng pagkakataon po, ano, mga kabida, na umattend to present her side, ano. Kagaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, kahit na po maglupasay po, ano, si Sara Duterte, humarap dyan sa Committee on Justice, mga kabida, ang paniniwalaan po ng Committee on Justice kung anong po yung sasabihin po ng mga nag-akusa po kay Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida po. May mga previous pronouncement na po itong mga mababatas eh, ano? Kaya nga, hindi ho may iwasan po, mga kabida, na tainted po ang mga pagdinig dyan sa Committee on Justice. Alright? Diba? Determinado po actually ang House as a whole, ano, na i-impeach si Sara Duterte because ang kanilang goal dito, mga kabida, is to prevent her from running in 2028. Yun yung katotohanan eh. Okay? To prevent her from running in 2028. Kaya gusto ho nilang madaliin po, ano, ito hong pag-impeach po kay Sara Duterte, ano, mga kabida. Okay? So, tingnan na lang po natin to, ano. I'm sure, after this day, lahat po ng istorya po, mga kabida, ay against ho kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan na po yan eh, ng kampo po ng Vice Presidente po, ano, mga kabida po. Basta sa akin lang po dito, ano, ang pinakamagandang battle ground talaga, ano, hindi ho dyan sa Committee on Justice. Doon ho sa Senado kasi at least makakakuha ka ng patas na anong tawag po dito, treatment, ano, pagdating ho sa impeachment trial, ano, mga kabida. Okay? Look at what happened ngayon, ano. Sino yung may mga pronouncement, mga kabida? Di ba yung House against the Vice President kaysa dito sa Senado, ano? Okay? Sino yung mga nagtatalak po? Okay? Against the Vice President patungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba yung House? Sila yung nagtatalak eh. Sila yung nagbibigay ng mga komento, ano, against the Vice President po, ano, mga kabida. Kaysa dito sa Senado. Diba? At least dyan sa Senado, makikita mo yung fairness po. Kasi trial na po yan eh. Okay? Mantakin mo dyan sa Committee on Justice. Okay? Pinagbawalan po yung mga abogado po ni Sara Duterte to question the witnesses, ano, mga kabida. So, sino lang pong pwedeng magtanong ang mga miyembro ng komite? Okay? Na alam naman po natin, mga kabida, na yung kanilang questions ay posibleng leading, ano? So, ganun na po yan, ano, mga kabida. So, titingnan po natin yung magiging ganap po, ano, sa pagdinig ngayong araw na ito. Kasi po,
Ang pinaka-highlight ngayon, ngayong araw na pagdinig dyan sa Committee on Justice ay itong appearance po, testimony po mga kabida ni Ramil Madriaga. Alright? Kahapon pa lang, naglabas na po ng sulat Okay? Na meron daw assassination attempt laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at other members of the cabinet, At yung sinasabi hong assassination attempt, mga kabida, o assassination plot against the president ay supposedly mangyayari yon noong 2025 last year pero hindi ko alam kung bakit hindi natuloy kasi yun yung sinabi po ni Madriaga okay, o baka naman po gumagawa na lang po ng istorya po halata naman po mga kabida na gumagawa po ng istorya po itong si Madriaga. Okay, so yun po mga kabida, so abangan po natin yung pag-testify po ni Madriaga po kung gaano po siya ka-consistent doon pa lang sa sulat po niya mga kabida patungkol ho sa assassination plot may inconsistency na po mga kabida. Okay, yung sinabi po niya mga kabida na well planned yung pagtakbo po ni Sara Duterte bilang Vice Presidente at ni Bongbong Marcos. Okay, hinayaan po na yun yung mangyayari kasi meron daw silang twist doon kung saan po ay babawiin ni Sara Duterte yung presidency mula kay Bongbong Marcos. Alright? So, yun po, which is totally opposite po doon ho sa sinabi po ni Digong, mga kabida, na ayaw ho niyang maging presidente po si PBBM dahil mahinang presidente po yun. Gusto po niya na si Sara Duterte ang magiging presidente po ng Pilipinas. Alright? So, para sa inyong komento at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.